Kaya tanongin yung, yung katabi mo, handa ka ba na kapag sinabi ni Lord na ibigay mo, ibibigay mo? Diba? Hindi mo magagawa ang isang bagay na ibigay. Ang dapat ibigay kung hindi ka talaga satisfied kay Lord. Pero hindi ka magiging boksingero, kundi karatista ka kapag alam mong satisfied ka kay Lord. Pero kapatid, usapang pagbibigay yung karatista ha, hindi yung kakaratihin mo yung mga tao sa paligid mo. Okay? Sabi mo sa tabi mo, ayusin mo kapatid. Ano ba? Last, dedicated na sa pag-submit sa Lord at sa spiritual leader na itinalaga ng Diyos. Kaya wala ng kaugalian ni Judas Iscariote sa kanyang sarili na naging ganid sa pera o karir, naging hipokrito at nagtataksil. Alam mo, ang mga taong satisfied kay Lord, hindi lang yan dedicated sa Panginoong Jesus, kundi dedicated yan sa pastor niya o spiritual leader niya. Kaya ako nagsasabi ng ganito, hindi para iangat yung sarili ko, kundi ito yung sinabi ni Apostle Paul sa kanyang salita. Read 2 Corinthians. Na kung saan ang Corinthian church ay naging hipokrito at naging nagtataksil sa kung sino yung itinalaga ng Diyos na spiritual leader noong time na yun. At ito po ay si Paul. Kaya kinorek niya ang Corinthian church. Alam mo kung bakit? Ang hilig kasi ng mga Corinthian church dun sa mga popular na speaker. Di ba? Ang hilig nila sa mga kilala, mga magagaling na speaker ng salita ng Diyos, pero hindi naman yun ang ibinigay sa kanila na leader. Di ba? Ang hilig nila. Kaya kapag nagsalita na si Apostle Paul, pinag-iisipan pa nila. Pinagdududahan pa nila. Na kung saan siya naman ang ginamit ni Lord para itong Corinthian church ay palaguin at patatagin sa pananampalataya. Siya kinorek niya eh. Kaya doon ko na-realize, hindi pwedeng maging dedicated ka sa Lord sa spiritual leader mo. Hindi. No. Pero hindi rin naman natin may kukubli na may mga spiritual leader na masyado ng mataas. Entitled. Pero huwag kang mag-alala. Ang Lord na magpapabagsak sa Kanya. Kaya hindi mo kailangan masyadong maging sigurista. Dahil dapat ang puso natin, ang assurance natin sa Panginoon. Wala dun sa spiritual leader natin. So, ang role natin ay sumunod sa Panginoon at sa Kanyang itinalagang leader para sa atin. Tama? For sure, kapag ganun ang mindset natin, ang assurance natin sa Panginoon. Kaya anuman ang gawin ng ating spiritual leader, alam natin, pananagutan niya sa Panginoon niya. At hindi papayag ang Panginoon na tayo'y basta-basta malinlang. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, read your Bible. Manalangin ka. Bakit? Kasi yun yung babalance sa'yo kung tama ba sinasabi ko o hindi. Yun din yung babalan sa'yo kung talagang sinasabi ko ay mula sa scripture o wala. Para hindi ka malinlang. Eh, ang problema, marami mga Kristiyano hindi nagbabasa ng Bible. Kaya nadidemonyo. Huwag kang papayag na hindi mo na maramdaman yung demonyo kasi kasama mo na siya. Alam mo yun, dumikit na siya sa'yo. Alam mo yun? Para sa isang laro, di ba? Yung biglang aakyat sa ulo. Di ba? Sa isang laro, di ba? Si glue. Biglang aakyat sa, pag nag-skill na yon, biglang aakyat sa ulo. Di ba? Didikit na sa'yo. Ganun po ang demonyo. Kaya kahit saan ka magpunta, wala kang magawa, hindi mo siya mapaalis sa'yo. Parang ganun din po yung ginagawa ng demonyo sa atin. Kaya, hindi mo siya manotice na nandyan. Bakit? Kasi nakaangkas na siya sa'yo. Tignan mo yung katabi mo. Nakita mo ba? Umangkas na. Sabi mo, in Jesus' name, wala yan. Okay? Mas maganda yung nanonotice mo yung demonyo. Para alam mo, may kalabang ka. Para alam mo kung anong dapat mong gawin. Mahirap yung pa-chill-chill tayo sa buhay pananampalataya. Amen? Kaya kapatid, huwag nating gayahin si Judas. Huwag tayong masyadong mag-focus sa karir, pero pagtrabahuan mo ng best, yung karir mo. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa purpose ng Lord, para sa'yo. Pangit ba purpose ng Lord sa'yo? Ikababagsak mo ba yung purpose ng Lord sa'yo? Hindi. Lalong ikaaangat mo yan. Amen. Pero mahirap kung yun na yung pinagpapukusan mo, kapatid, uuwi ka ng talunan. Ang masaklap, wala nang balikan. Mahirap yun. Kaya hanggat naririnig mo mensahe ng Panginoon, mag-shift ka na. Ano ibig sabihin mag-shift?
mag-start ka ng pagpukusan ang plano ng Panginoon sa buhay mo. Habang nagtatrabaho ka, habang may posisyon ka, habang may binibigay si Lord sa'yo na possession. Kaya this is the points to remember. Number 1, satisfaction from God produces joy. Literally, even in the midst of crisis. So, sino rito may crisis? Kami meron pa. Kasi meron pa po kaming liabilities na binabayaran. And kinikilala ko yon na crisis sa amin. Hindi po ako hipokrito. Maamin po ako. No? Pero nakitaan niyo ba ako na malungkot? Alam mo, iba ako malungkot eh. Pag ako malungkot, hindi ako humaharap dito sa unahan. Ganun po ako malungkot. Pero the moment umaharap ako sa unahan, ibig sabihin, nagiging masaya ako. Hindi dahil sa wala akong pakialam sa nangyayari sa buhay ko. Honestly, dumarating ang pagkakataon na kinakabahan ako eh. Pero dahil inilalagay ko araw-araw, dinidesisyonan kong ilagay sa Panginoon araw-araw ang satisfaction ko, nagkakaroon ng kapayapaan. Kaya tunay nga yung the joy of the Lord is my strength. Sana ganun ka rin. Kasi hindi mo mapipigilan ang crisis sa buhay. Lalo na ngayon. Halos wala nang magpautang sa Pilipinas. Halos wala nang nag-i-invest sa Pilipinas because of the news ng korupsyon. Honestly, dati pa naman yan eh. Yun nga lang, mas naging ganid sila ngayon. Mas matindi, kaya naging 17 trillion na naman yung utang natin. Hindi na naman, kundi umakyat na ng 17 trillion. Yung bagong Pilipinas, naging super lumang Pilipinas. Di ba? Kaya, kung titignan natin, crisis will come, mapipredict ng isang tao yan. Pero kung ikaw, Kristiyano, mas mapipredict mo yung provision ng Panginoon tulad ng ginawa kay Joseph na siyang patuloy pinakita ng Panginoon kung papaano siya kumikilos, nagpapala sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Sa panahon ni Joseph, kilala niyo ba si Joseph the Dreamer? Magkakaroon ng crisis sa lugar ng Ehipto, pero parang walang crisis nung siya ay umupo. Kaya naniniwala ako kung ikaw ay may Kristo sa buhay, kahit may crisis sa paligid mo, parang kang walang crisis. Bakit? Dumadaloy ang pagpapala, provision ng Panginoon. Basta, tandaan mo, dapat yung joy mo nasa Lord. Kasi kapag hindi na sa Lord ang joy mo, for sure, maghahanap ka ng ibang kaligayahan. Kaya doon ka napapahamak. Tama? Next, satisfaction from God makes you generous, even in the midst of crisis. So, magiging mayaman ka. Hindi mayaman, kundi mapagbigay. Sino rito yung sakto lang lagi ang pera niya? Minsan kulang pa nga kasi dahil mong bayarin. Pero nagbibigay ka. Dapat ganun tayo. Hindi yung napipilitan tayo magbigay. No? Kundi talagang ibinibigay natin. Dumating nga sa punto, nag-ministry ako, may dinedicate ako eh. Pagpunta ko doon, salamat pastor. Tapos wala akong gasolina noon. Grabe, no? Wala ka ng pera, wala ka ng gasolina, pinuntahan mo yung taong yon, mayroon kang sinacrifice na ibang bagay na mahalaga din sa'yo. Pero dahil gusto mong matulungan yung taong yon, bumalik kang wala. Pero alam mo, ano naramdaman ko? Lord, salamat kasi ginamit mo ko para makapagbigay pa ng pagpapala sa iba. Hindi ako nainis dun sa taong yun. Bakit? Hindi naman ako nag-ministry because of money. Kaya ako lang naman nilalagyan ng value yung mga pagdating sa tinatawag nating love gift para matuto kang magpala sa lingkod ng Diyos. Yun na nga lang yung magiging kapalit o yun na lang yung pasasalamat mo sa Lord sa kung anong diniklara ng kanyang pinadalang lingkod. Tama? Hindi mo pa ba ibibigay para sa Lord? Sabi mo sa katabi mo, selfish yun. Buti na lang hindi ikaw yun. Ha? Amen? Kaya napakahalaga po ng maging satisfied tayo kay Lord para maging generous tayo. Sunod, satisfaction from God teaches you to be open-minded in giving. Kapag ikaw ay satisfied kay Lord, hindi lang ikaw magiging mapagbigay, kundi hindi mo bibigyan ng dahot yung tithes and offering. Honestly, aaralin mo pa nga eh. Kaya ko ito sinasabi sa inyo, dahil kapatid, ito naman talaga yung sikreto ng hinahanap ng
puso mo pagdating sa finances eh. Kaso nga lang, tingin ng iba, kinukuha ito sa kanila. Di ba? Nagbibigay ako ng walang alin, balik sa akin. May ganun ba ang ginagawa ang Panginoon? You cannot outgive God. Amen? Kaya for sure na may ibabalik siya sa iyo kapag sumunod ka at ginawa mo yung para sa Kanya. Dahil lahat ng ito, sa ibang bagay, para sa iyo at sa susunod na henerasyon. Pagdating sa usapin na finances. Pangapat, satisfaction from God leads you to help the church even in the midst of crisis. Tutulong ka sa simbahan. Kaya nga, alam mo, nagpapasalamat ako sa ibang mga tao na katulad niyan, hindi po yan galing sa atin. Yan, galing kay Kuya Ernie po yan. Yung Panasonic na yan. O, yung mga ventilador na yan. So, lahat ng yan ay malaking tulong. Pero wag lang sanang by event yung ating pagtulong sa Panginoon. Relational to, kapatid. Amen? Kasi kapag by event, ang gandun ka lang tutulungan ng Panginoon in terms of finances. Pero the moment at tinutulungan mo ang simbahan ng Diyos, for sure, mararanasan mong pagpapala ng Panginoon nang hindi naaabot ng iyong mga kaisipan at mata. Kaya alam niyo po kami, honestly, kung gusto lang namin magkaroon ng bahay agad ngayon, kukunin na namin to. Pero hindi dahil para sa amin, kundi para sa simbahan muna. Na siyang ang gagamit mo na rito, simbahan, bakit? Kasi natutunan ko sa salita ng Diyos. Ano sabi doon? Mas inuuna mo yung sarili mo kaysa sa bahay ng Diyos. Kaya kahit marami kang pera, para kang kinukulangan. Kaya kahit sagana ka sa pagkain, parang hindi ka sagana. Bakit? Okay lang sa'yo, unahin mo yung sarili mo kaysa ang Diyos. Hindi mo ba alam, mas inuuna ka ng Diyos? Yeah. Alam mo, nag-strike sa akin yun. Kaya sabi ko, dapat, hanggat maaari, may sarili mo nang tinitirigan ng simbahan. Hayaan mo tayo ang sacrifice. Dahil hindi sayang ang sakripisyo na gagawin natin. O ano nangyari? Thank God. Kasi ngayon, may nag-i-sponsor ng aming tinitirahan. Kahit yun ay renta. Grabe, no? Hallelujah. Alam mo, hindi ko rin alam kung paano eh. Noong time na yun, medyo magtatalo kami ng mag-asawa. Bakit? Mahal yan eh. Wala na tayong magagawa. 5,000 yan kada buwan. Diba? Marami tayong bayarin ngayon. Kung iisip mo pa parang, nga naman. Diba? Pwede namin isipin na, ito na lang kaya, ang simbahan na lang kaya lumipat. At least, maraming taong mag-iisip. Hindi lang tayong dalawa nag-iisip. Diba? Kasi kung yung bahay, kung ititirahan natin, ang pagpupukusan natin, tayo lang dalawa mag-iisip niyan. Halos wala nang pakiang iba. Pero pag ang simbahan yan, for sure, mayroon pa kayang karamihan. Pero alam mo, niyaan namin. Bakit? Kasi malinaw sa akin, accountability ko yan. Hindi dahil pastor ako dyan, kundi dahil may relasyon ako sa Panginoon at malinaw sinabi ng Bible, unahin mo ang para sa Lord. Para sa Panginoon to. O di, hinayaan namin. Diba? Kaya kumuha na kami ng ibang bahay. And I thank God. Kasi sa sacrifices namin, may provision na dumarating. Kaya kapatid, kung sa akin nangyari yan, hindi dahil pastor ako. Kaya nangyayari sa akin yan dahil naniniwala ako sa kakayahan na ibibigay ng Panginoon. Dahil pagdating sa kaperahan, wala na akong ibang naiisip, kundi ang Lord lang ang kayang mag-satisfy ng pangangailangan namin. Ngayon, nangyayari. Lahat ng aking sinakripisyo. Satisfaction from God is the manifestation of your dedication. Kaya alam mo, pag ikaw ay satisfied kay Lord, for sure, ikaw ay dedicated. For sure, hindi ka mahirap kausap ng pastor mo. Lalo na sa mga maliliit na bagay. Tulad ng, pakishare naman itong live natin. Pakishare yung ganito-ganyan. Simple. Hindi mo na kailangan, i-share ko pa ba ito? Hindi kasi mahiyain ako eh. Kaya hindi ko na lang i-share. Hindi mo sasabihin yung gano'n eh. Bakit? The moment na salitang pagtulungan natin para sa simbahan natin, hindi ka na magiging madamot. Simple, di ba?